Ang kasaysayan ng kapulisan sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila nang itatag ang Guardia Sibil noong 1868 upang mapanatili ang kaayusan at kontrolin ang mga pag-aalsa sa bansa. Pagkatapos ng Rebolusyong Pilipino, itinatag ang Philippine Constabulary noong 1901 sa ilalim ng pamahalang Amerikano bilang pangunahing puwersa ng kapulisan. Noong 1991, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng pamahalaan nang itatag ang Philippine National Police o PNP sa pamamagitan ng isang batas. Layunin ng PNP na pagsamahin ang iba't ibang ahensya ng kapulisan upang maging isang organisadong puwersa na magpapatupad ng batas at magtataguyod ng kaayusan sa buong bansa. Sa bawat panahon, ang mga pulis ay may mahalagang tungkulin bilang tagapagtanggol ng mamamayan laban sa krimen at mga kaguluhan. Sila rin ay responsable sa pag-imbestiga, pag-aresto at pagpapataw ng parusa ayon sa mga umiiral na batas. Ang kanilang misyon ay makapagbigay ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Gayunpaman sa bansang Indonesia, isang pulis na nagngangalang Muhammad ang hindi nagtagumpay sa pagganap ng kanyang tungkulin. Sa halip, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para sa pangsariling kapakinabangan. Sa loob ng 5 taon, gumawa siya ng mga malulupit na krimen, kabilang na ang pagpatay sa 7 tao. Sino-sino nga ba ang mga naging biktima ni Muhammad? Ano ang mga paraan na ginamit niya upang maisakatuparan ang kanyang mga krimen? Ano ang nagtulak sa kanya upang isagawa ang mga brutal na gawain? At sa huli, papabor ba ang batas sa kanya at ipagtatanggol siya? O makakatanggap siya ng karampatang parusa para sa kanyang mga kasalanan? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong detalye ng madugong kwento ni Muhammad, tara, samahan mo ako, sundan ang kasaysayan ng kanyang mga karumaldumal na krimen. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Muhammad Gribaldi Handayani, na mas kilala sa pangalang Harry ngunit tatawagin natin siyang Muhammad, ay ipinanganak noong July 20, 1966 sa Medan, Indonesia. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na ugnayan sa serbisyong pampubliko, partikular na nga ito sa mundo ng pulisya. Dahil dito, mula pagkabata, nagkaroon siya ng pangarap na maging isang pulis. Matapos siyang matapos ng high school, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Department of Administrative Law sa Sala, isang campus sa Medan. Ngunit hindi nagtagal, nag-enroll siya sa Sekolah Polisi Negara o SPN na sa English ay tinatawag na State Police School upang matupad ang kanyang pangarap na magsilbi bilang pulis. Noong 1985, nakapagtapos si Muhammad sa kursong pulisya at agad na naitalaga sa patrol units sa North Sumatra. Isang taon pagkatapos nito, inilipat siya sa Intel Unit sa Medan. Matapos ang halos isang dekada ng paglilingkod, naghangad siyang tumaas ang kanyang ranggo kaya nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pumasok siya sa Sekolah Kalon Perwira o Sikapa, isang paaralan ng mga opisyal sa Sukabumi, West Java, Indonesia. Pagkatapos niyang magtapos, agad siyang hinirang bilang pinuno ng Criminal Information Squad sa Telematics Division at binigyan ng isang service pistol bilang bahagi ng kanyang bagong posisyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, magsisimula na ang isang madilim na kabanata sa kanyang buhay. Noong 1999 sa isang insidente sa nayo ng Bagan Batu, Rocan Hill Regency, naganap ang unang krimen na kinasangkutan ni Muhammad. Isang araw, sumakay siya sa isang taxi na minamaneho ng 44 years old na si Rusdi Hutahuruk mula sa Medan. Habang sila ay naglalakbay, tinanong siya ni Rusdi kung Chinese-Indonesian ba siya dahil ito sa kanyang maputlang balat, matambok na mga pisngi at singkit na mga mata.
Ang mga Chinese-Indonesian o Orang Tionghao ay mga Indosyano na may mga ninunong dumating mula sa China, mga 8 siglo na ang nakalilipas. Hindi nagustuhan ni Muhammad ang tanong na iyon at nagdulot ito sa kanya ng matinding galit. Nang huminto si Rushdie sa gilid ng kalsada upang umihi, dito na nagsimula ang madilim na plano ni Muhammad laban sa driver. Nang nakapasok si Rushdie sa sasakyan, isang galit na Muhammad ang naglabas ng kanyang service pistol at binaril si Rushdie ng 4 na beses sa likod ng ulo nito na agad naman na ikinamatay ng kawawang driver. Pagkatapos ng pagpatay, mabilis na inalis ni Muhammad ang mga bagay na sa tingin niya ay maaaring magsilbing ebidensya laban sa kanya. Nang matiyak na walang matitirang bakas, iniwan niya ang lugar ng krimen at tahimik na naglakad palayo. Tila walang nangyaring malupit at walang takot na humarap sa mga posibleng kahihinatnan ng kanyang ginawa. Kalaunan, natagpuan ang bangkay ni Rushdie at patuloy na isinagawa ang investigasyon ukol sa kanyang pagkamatay. Subalit sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad, hindi umusad ang kaso at nanatiling misteryo ang kanyang pagpanaw. Habang ang pamilya at mga kaibigan ni Rushdie ay naglalakbay sa dilim ng kalungkutan, si Muhammad naman ay patuloy na namumuhay ng tila walang anumang ginawang krimen. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy sa karaniwang takbo na walang iniisip na takot o hindi nakakaramdam ng konsensya sa bawat araw. Lumipas ang ilang buwan at nadestino si Muhammad sa Kerensi Police Station kung saan nakilala niya si Yenny Farida, isang 27 years old na estudyante. Nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng ilang buwan hanggang noong 2000 nang ipagtapat ni Yenny kay Muhammad na siya ay buntis. Sa unang narinig ni Muhammad ang balitang ito, nagpanggap siyang natutuwa at masaya para kay Yenny. Ngunit sa kanyang isipan, nag-uumalpas ang takot at pangamba sapagkat hindi siya handa na harapin ang responsibilidad na dulot ng sitwasyong iyon. Hindi rin basta-basta ang kanyang kalagayan dahil sa edad na 34 years old, may asawa na siya at 3 anak, ngunit hindi ito alam ni Yenny. Matapos ang pagtatapat ni Yenny, hindi na muling nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap dahil pinili ni Muhammad na umiwas at tinaguan na ang kasintahan. Ang ginawa ni Muhammad ay naging dahilan para magdesisyon si Yenny na magbanta. Sinabi niya kay Muhammad na sisirain niya ang reputasyon at kinabukasan nito kung hindi siya pananagutan o pakakasalan. Dahil sa pagbabanta ni Yenny, pumasok sa isipan ni Muhammad ang isang masamang plano. Tinawagan niya si Yenny at inanyayahan niya itong makipagkita sa Candice, Siak Regency upang pag-usapan umano ang kanilang relasyon at ang sitwasyon ng bata. Noong November 5, 2000, nang makarating ang dalaga sa nabanggit na lugar, sa hindi nag-aksaya ng oras si Muhammad, agad niyang pinatay si Yenny sa pamamagitan ng pagpalo ng ilang beses sa ulo ng dala nitong service pistol. Matapos ang brutal na pagpatay, agad na inilibing ni Muhammad ang katawan ni Yenny sa isang liblib na lugar at tiniyak niyang walang matitirang bakas ng ebidensya na maghahayag ng kanyang krimen. Mula noon, nagpatuloy ang buhay ni Muhammad ng tila walang nangyaring masama, namuhay siya ng normal at hindi binanggit ang ginawang kasalanan. Samantala, ang pamilya ni Yenny, puno ng pag-aalala at kalungkutan, ay naghanap ng sagot sa pagkawala ng kanilang mahal na anak. Hanggang lumipas ang ilang taon na hindi nila alam kung nasa na si Yenny. Pagkalipas ng 2 taon, noong January 2002 sa Jambi, habang nagmamaneho si Muhammad ng kanyang sasakyan, hindi niya inaasahang masagasaan niya ang isang lalaki na agad na pumanaw dulot ng aksidente. Matapos ang insidente, nakipag-ugnayan si Muhammad sa asawa ng biktima na si Gusmarni na 28 years old at nangako siyang tutulungan ng mag-ina at babayaran ang anumang kaukulang halaga sa aksidente. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malalim na relasyon ang dalawa. Hanggang sa nabuntis ni Muhammad si Gusmarni, kaya't humingi siya ng karagdagang tulong pinansyal mula kay Muhammad. Dahil dito, muling pumasok sa isipan ni Muhammad ang isang masamang plano upang takasan ang kanyang mga responsibilidad.
Upang magsimula sa kanyang plano, inalok ni Muhammad si Gusmarni ng trabaho bilang isang civil servant sa Pekanbaru at ipinangako ring bibigyan siya ng karagdagang pera. Dahil sa buong tiwala kay Muhammad, sumang-ayon si Gusmarni. Noong July 5, 2002, sumama siya kay Muhammad patungong Bagan Batu. Pagkarating sa lugar, mabilis na isinakatuparan ni Muhammad ang kanyang plano, kung saan habang umiihi si Gusmarni, binaril niya ito ng 7 beses na noong mga panahon na yon ay 3 buwang buntis. Tulad ng mga naunang krimen, inilibing muli ni Muhammad ang katawan ng kanyang biktima, ngunit sa pagkakataong ito, unang sinunog muna niya ito bago inilagay sa libingan. Matapos ang madugong gawain, maingat niyang nilinis ang lugar upang matiyak na walang bakas na maiiwan ng kanyang krimen at saka siya umalis ng tahimik. Katulad ng mga nakaraang insidente, pagkatapos ng kanyang brutal na pagpatay, muling nagpatuloy si Muhammad sa kanyang araw-araw na buhay, parang walang nangyaring kasuklam-suklam. Ang kanyang mga krimen ay tila isang walang katapusang siklo ng karahasan at kawalan ng konsensya. Pagkaraan ng 2 matagumpay na diborsyo mula sa kanyang mga unang asawa, nagpakasal si Muhammad sa ikatlong pagkakataon kay Nurmata Lili. Sa simula, maayos at puno ng kaligayahan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit sa kalaunan, nag-umpisang magtanim ng mga pagdududa si Muhammad kay Lili dahil naniniwala siyang mayroong ibang lalaki sa buhay nito at siya'y niloloko ng kanyang asawa. Bilang resulta ng kanyang hinala na walang ebidensya, noong August 2003, dinala niya si Lili sa isang madilim at walang taong lugar sa Pangkalan, Kerensi upang patayin ito sa pamamagitan ng pagbaril. Pagkatapos, sinunog niya ang katawan ni Lili at saka inilibing. Muli, ang pagpatay para kay Muhammad ay naging isang karaniwang gawain para sa kanya. Isang bagay na tila walang kahulugan at hindi nagbibigay ng alinlangan. Dahil dito, nagpatuloy siya sa pamumuhay ng normal na parang walang nagbago sa kanyang paligid. Noong 2004, siya ay nadestino sa Jambi Regional Police, isang pagkakataon na nagbigay daan upang makipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan, si Muhammad Ali, isang 34 years old na taxi driver. Nagkasundo silang magsimula ng isang negosyo sa pag-upa ng mga sasakyan. Ang kanilang plano ay magtayo ng isang car rental business malapit sa police station kung saan nakadestino si Muhammad. Sa mga unang buwan, naging matagumpay ang kanilang pagtutulungan at nakapagtayo sila ng negosyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga hindi inaasahang pagsubok at kalaunan ang negosyo ay nalugi. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Kaya sa huli, upang maalis ni Muhammad ang kanyang problema sa taong hindi niya nakasundo, noong April 2004, pinatay niya si Ali sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng 4 na beses sa ulo at dibdib. Pagkatapos sinunog ang katawan, inilibing at saka nilinis ang mga posibleng mga ebidensya at namuhay muli na parang walang nangyari. Tila ang mga pagpatay na ginagawa ni Muhammad ay naging kanyang libangan. Sapagkat matapos ang 3 buwan, noong July 31, 2004, pinatay naman niya ang kanyang kakilala at business partner din na si Ngadimin, 50 years old na isang tabloid journalist. Ang dalawa ay hindi nagkasundo sa hatian ng kita ng kanilang negosyo kung saan ang gusto ni Muhammad ay mas malaki ang kanyang porsyento na hindi naman sinang-ayunan ni Ngadimin. Kaya matapos mapapayag ni Muhammad si Ngadimin na makipagkita sa Babat Village sa Banyuwasin Regency, binaril niya ito ng 1 beses sa ulo na naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Pagkatapos, iniwan lang ni Muhammad ang wala ng buhay na si Ngadimin sa isang open field. Kaya naman agad na natuklasan ng mga pulis ang bangkay ni Ngadimin, hindi tulad ng mga naunang biktima ni Muhammad na madalas unang naiuulat ng kanilang mga kamag-anak bago pa matuklasan ng kanilang mga katawan. Ang pagkamatay ni Ngadimin ay hindi na nagbigay ng pagkakataon sa ganong klaseng delay. Sa pagkakatuklas ng kanyang bangkay, nagkaroon ng mas matinding pagsisikap ang mga pulis upang alamin ang posibleng salarin ng serye ng mga pagpatay na isinagawa ni Muhammad.
Kung maaalala, 3 tao ang sunod-sunod na pinatay ni Muhammad sa loob ng halos 1 taon at may kapansin-pansin na pagkakapareho sa paraan ng kanyang mga krimen. Ito ay sa pamamagitan ng pagbaril sa mga biktima, sinusunog ang mga katawan at saka tatabunan ito ng lupa. Dagdag pa sa mga ito, nagkaroon pa ng mga suspetsa ang mga pulis dahil 2 sa kanyang mga biktima ay may malapit na kaugnayan sa kanya. Ngunit bagaman may matinding hinala na siya nga ang responsable, hindi pa rin nakakalap ng sapat na ebidensya ang mga otoridad upang tiyakin ang kanilang mga pagdududa. Sapagkat mahigpit na sinisigurado ni Muhammad na hindi siya nagiiwan ng anumang bakas na magtuturo sa kanya, kaya't nagpatuloy ang kanyang pagpapanggap na walang alam. Kung saan hindi niya alintana ang mga pagdududa sa kanyang likod, ipinagpatuloy ni Muhammad ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa mga oras na yon, ang mga polis ay nakatutok na sa kanyang bawat galaw. Noong December 2004, sa isang seminar ng isang kaibigan, nakilala ni Muhammad ang isang dalaga na nagngangalang Listy. Ipinakilala ni Muhammad ang kanyang sarili bilang si Harry at nagkaroon sila ng magandang samahan bilang magkaibigan. Pinaramdam ni Muhammad ang kanyang pagkagusto kay Listy at pinangakuan siyang bibigyan siya ng trabaho bilang isang civil servant. Sa kalagitnaan ng December, tumawag si Muhammad kay Listy at sinabi sa kanya na kailangan niyang dumalo sa isang pagsasanay sa isang kumpanya sa Jambi. Lubos ang kaligayahan ni Listy sa balitang ito at agad na pinagbigay alam ito sa kanyang ina. Bago siya umalis, ipinangako niyang magdadala siya ng mga souvenir para sa kanila sa kanyang pagbabalik. Pumayag si Listy na sumama kay Muhammad, dala ang kanyang mga papeles at handang magsimulang magtrabaho bilang isang civil servant. Sa simula ng kanilang biyahe, tila walang mali. Ngunit nang makarating sila sa isang liblib at tahimik na lugar sa bayang Bayu, Linser sa South Sumatra, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Dito nagpakita ng kanyang tunay na layunin si Muhammad, nais niyang pagsamantalahan si Listy. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Nagpumiglas si Listy at sa lakas ng kanyang loob, nakalabas siya ng sasakyan at nagsimula siyang tumakbo papalayo mula kay Muhammad. Kaya sa galit ni Muhammad, binaril niya ang dalaga hanggang sa mamatay ito. Katulad ng mga naunang biktima, sinunog ni Muhammad ang katawan ng dalaga, nilinis ang lugar ng krimen at pagkatapos, umalis siya at namuhay muli ng normal. Samantala sa kabilang panig, nagsimula ng mag-alala ang pamilya ni Listy nang hindi ito umuwi sa loob ng ilang araw at hindi na nila ito makontak. Dahil dito, iniulat ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Listy sa mga otoridad. Hanggang noong January 1, 2005, natuklasan ng mga pulis ang sunog na katawan ng isang babae sa isang lugar kung saan iniwan ni Muhammad ang katawan ni Listy. Ang tanging hindi nasunog sa katawan ay ang 2 binti at ang mga sapatos nito. Ang mga labi ay dinala sa laboratorio para sa pagsusuri at nakumpirma ng autopsy sa Raden Matahir Hospital na ang biktima ay binaril hanggang sa mamatay. Ang pagkakatuklas ng katawan ay agad na iniulat sa telebisyon at agad na kilala ng ina si Listy ang sapatos ng biktima na nauukol sa kanyang anak. Dahil dito, mabilis silang pumunta sa ospital upang alamin kung ito nga ang kanilang anak. Sa isang masakit na katotohanan, kanilang natuklasan na ang bangkay nga ay ang nawawalang si Listy. At ang resulta ng autopsy ang nagpatunay at nagbigay katotohanan sa kanilang hinala. Matapos malaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima, agad nilang sinimulan ang investigasyon. Nakipag-ugnayan sila sa ina ni Listy at itinuro nito si Muhammad bilang huling kasama ng kanilang anak. Si Muhammad ay matagal nang pinagdududahan sa mga kasong kriminal na naganap sa nakaraang taon. Kaya nga nang may pagkakataon na siyang maimbestigahan, hindi pinalampas ng mga pulis ang pagkakataong ito. Nakakuha ang mga pulis ng warrant of arrest at nagsagawa ng paghahalughog sa bahay ni Muhammad. Sa loob ng bahay, hindi lamang mga personal na gamit ni Listy ang kanilang nahanap tulad ng cellphone at mga papeles, kundi pati na rin ang ilang gamit mula sa mga naunang biktima kasama na ang mga basyo ng bala at ang kanyang service pistol. Kasabay ng mga ebidensyang nakuha, nagsilabasan din ang mga kaanak ng mga naunang biktima at dahil sa dami ng mga ebidensya laban kay Muhammad, agad siyang inaresto.
Laban sa lahat ng kasong iniuugnay sa kanya, patuloy na itinatanggi ni Muhammad ang kanyang pagkakasala. Gayunpaman sa masusing investigasyon ng mga pulis, napanatili nila siyang nakakulong. Sa korte upang maiwasan ang parusang kamatayan, tinangka ni Muhammad na ideklarang mayroon siyang mental health condition. Ngunit ayon sa isang psychological evaluation mula sa Pekanbaru Mental Hospital, napatunayan na siya ay may sapat na kalinawan ng isip upang humarap sa paglilitis. Sa paglilitis, lumabas ang lahat ng krimen na ginawa ni Muhammad mula 1999 hanggang 2004 kung saan umabot sa 7 biktima ang naitala. Dahil sa napakaraming ebidensya laban sa kanya, mabilis na nahatulan si Muhammad ng parusang kamatayan. Noong July 9, 2006, siya ay binitay at inilibing sa Pekanbaru, Indonesia. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Muhammad Gribaldi Handayani. Ako po si G. Maraming salamat.